bakit nga po ba magandang mag-invest or bumili ng mga SSS Housing Acquired Properties? Number one, it is safe. So lahat po ng aming acquired properties na binibenta ay merong malinis na titulo at yung tax declaration po nito ay nakapangalan sa SSS. Ibig sabihin, wala pong encumbrances at wala pong annotation sa titulo nito. Bukod po doon, syempre as ay financial institution, government financial institution, ng SSS po ay hindi kayo lolokohin, ano? Talagang magkakatiwalaan niyo po kami at masisigurado po natin na ang mga pag-acquire sa properties na ito ay dumaan sa tama at legal na proseso. Pangalawa, ang mga acquired properties ng SSS ay affordable. So it is based on fair market value at long payment term is more affordable to buyers. So meron po tayong up to a maximum of 15 years na term. So kapag mas mahaba po kasi, mas abot kaya ito ng ating mga kababayan. Kaya affordable po ang pagbili ng acquired properties ni SSS. Next naman po sa size. So generally, properties have a lot area of more than 100 square meters. Meron po yung existing residential structures such as single detached or duplex units. So ito po kasi sabi po ng sinabi ko kanina, nung mga 1980s and 90s po ito ni-loan. So nung mga panahon po 'yon, malaki po talaga yung cuts ng lote, no? Hindi katulad na sa mga panahon na ito na napaghati-hatian na po, no? Kasi namana-mana na po yung mga lote, no? So hindi na po ganoon kasing laki. So dito po sa SSS, meron po kaming 100 square meters up to as high as 400 square meters, no, sa mga provincial areas natin. And then lastly, accessible. So ito ay located in developed areas with road access. So kung familiar po kayo sa Meralco Housing Project sa Rizal or sa Burger Machine Housing Project sa Marikina and sa Philed Subdivision sa Caloocan, yun po ay ilan sa mga ilan sa mga property projects na meron ng SSS. Yan, sorry po. Okay. Now na alam na po natin yung profile ng SSS acquired properties, let's now move on to the actual guidelines po. So who are the eligible buyers of SSS housing acquired properties? So babasahin ko lang po, no? Any person, natural or juridical, authorized by law to acquire or own or hold properties in the Philippines may be allowed to purchase the SSS housing acquired assets as long as they are of legal age. Ibig sabihin, 18 years old and above. Sila din po ay dapat Filipino citizen or at least holding dual citizenship. And kahit po non-SSS member, pwede rin pong makabili. Yan. So kahit sino po sa inyo, no, eligible. And then we also have the former owner, successor in interest o yung mga legal heirs nila, and then the local lawful occupants ng mga acquired properties na yan, pwede rin po silang mag-repurchase ng kanyang property. So eligible pa rin po sila. With regard naman po sa modes of disposal, we have 3, no? Makikita nyo po dito, we have repurchase, negotiated sale, at public auction. Although, in reality, dalawa lang po talaga yung mode of disposal natin. Kasi yung public auction po ay ongoing pa rin po yung aming pagre-revise ng guidelines. So, sooner or later, magkakaroon na po tayo ng bidding para dyan. Pero sa ngayon, mag-focus po muna tayo sa repurchase at sa negotiated sale. Pag sinabi po nating repurchase, ang legal occupant po ay binibigyan ng oportunidad para sa kanila po muna unang i-offer yung property. So meron po silang 30 days para po mag-submit ng application to purchase. Ngayon po, kung yung 30 days po na period na binigay ni SSS sa kanila ay nag-expire, doon naman po papasok si negotiated sale. So yung property po na sinasabi natin ay ililist po natin yan publicly at ito po ay magiging available sa general public, which shall be sold on a first come, first served basis. So, ang payo ko po sa inyo, kung meron po kayong makita na property ni SSS na talagang gusto nyo, ay tawagan nyo po agad kami. Kasi through our experience po, pagkalalabas pa lang po ng mga listahan, ay talaga pong marami nang tumatawag dahil interesado sila na bilhin yung property. Lalo na yung mga kapitbahay ng mga foreclosed properties, talaga nag-aabang po sila. Yan. Punta naman po tayo sa pricing. So sa pricing, the selling price or the SP
of the HAAs for disposal will be based on its fair market value or the appraised value. Pero kung ang bibili po niyan ay former owner or yung legal occupant, idadagdag po dyan yung mga actual foreclosure expenses na binayaran ni SSS. And then, kung hindi naman po siya updated sa pagbabayad ng back rental, isasama rin po yung back rent sa computation ng selling price. With regard naman po sa down payment and discount, ang minimum nating down payment for acquired properties with selling price up to 500,000 pesos ay 5% po. While kung more than 500,000 naman po ang selling price, 10% po yung ating down payment. And please take note that this is only the minimum, no? So pwede niyo po siyang taasan, depende po sa inyong preference. Kasi pag mas mataas po yung ating down payment, mas liliit po yung ating monthly amortization. At syempre, nag-offer din po si SSS ng discount. So we have 10% of the appraised value for cash sale. And then on top of that, nag-offer din kami ng additional 10% of the appraisal value for successful ejectment of illegal occupants. So tama po yung narinig ninyo. It will be the buyer's responsibility to eject yung mga occupants ng ating acquired properties. Pero we will talk more about it later in the succeeding slides. Sa interest rate naman po, ang applicable interest rate for purchase through installment is based on the proposed payment term. So kung ang term na pipiliin niyo po ay 1 to 5 years, 6% per annum po ang interest rate niyan. Kung 6 to 10 years naman, 7.5% per annum, and 11 to 15 years, 9% per annum. Ang pinakamaganda po dito, ang ating interest rate ay fixed for the term of the payment at wala po tayong repricing. So kung 7.5 po yung inyong interest rate, buong 10 taon po ng pagbabayad nyo ng monthly amortization ay naka-fix po tayo sa 7.5%. Hindi po katulad ng mga bangko or ibang mga government financial institutions na nagbe-base sila sa inflation o kaya sa T-bill rate. So yun po kasi ay mga hindi sila stable, palagi silang gumagalaw. So gumagalaw din po yung mga interest rate. Pero dito po sa ating acquired assets, no repricing po tayo. Pagdating naman po sa payment of remaining balance, ang ating first monthly installment shall be payable on the second month following the month of approval. Ibig sabihin, kung na-approve po yung inyong application ng May, ang inyong pong first monthly installment ay magsa-start ng July. And then all subsequent installments shall become due not later than the 10th day of each succeeding month until fully paid. So meron tayong grace period na tinatawag, no? Pwede po kayong magbayad within the first 10 days of the month. Pero kung lalagpas na kayo sa 10th day, magkakaroon na po kayo ng penalty sa pagbabayad. So iwasan po natin na mag-delay sa ating payments. And then upon approval of the installment sale, the buyer shall issue 12 post-dated checks covering the first year of amortization payments and 12 PDCs every year thereafter until fully paid. The buyer shall also pay the fire insurance premium yearly. Okay, so ngayon po, ang ating mode of payment ay strictly on post-dated check basis lamang po. Wala pa po tayong facility for online payment at wala pa rin po tayong auto-debit arrangement. Pero masasaan din po at magkakaroon din po kami ng mga ganyang facilities. So gagaan din po ang buhay ng ating mga buyers. Ito na po yung kanina kong minimension ng ejectment of illegal occupants. So the buyer shall undertake the responsibility of acquiring by peaceful means, uulitin ko po at i-highlight ko po, by peaceful means, the possession and enjoyment of the property. So if the ejectment of illegal occupant is done after 3 years from the date of approval, the 10% discount shall be forfeited. So dapat po yung 10% discount na yun na i-apply nyo within the first 3 years mula nung nabili nyo po yung property. Pero kung sa loob ng 3 years naman na po na yun ay hindi nyo po na paalis yung occupant at hindi nyo po na-enjoy yung possession ng property, ay ibabalik naman po sa inyo or i-refund sa inyo ni SSS in full lahat ng inyong mga payments na binayad. Yun nga lang po, wala pong interest. So improvement on property under installment sale. Any improvements or alterations to be introduced on the property shall require clearance and approval from the SSS. So syempre pinapayagan naman po namin na ipa-renovate ang inyong property, kasi sino naman po ang may gustong tumira sa mga hindi magandang bahay. So it is your right as buyers of the property. Kaya lang po mag-iingat lang din po tayo kasi in case na maging delinquent po kayo at ma-cancel po yung inyong deed of conditional sale, yung ownership
po ng lahat ng inyong mga pinagawang improvements ay mapupunta kay SSS. At syempre, hindi rin po required si SSS or wala pong obligation si SSS na i-reimburse po sa inyo yung mga binayad ninyo. So, yun po, meron po kasi kaming ibang mga buyers under installment sale na talagang ginagawa nilang maganda po or mansyon yung kanilang mga properties. Unfortunately, dahil sa laki ng gastos, wala na pong natitira sa kanila for the monthly amortization. So, wala pong ibang recourse si SSS na magagawa doon kung di i-cancel po yung sale. Kaya mag-iingat po tayo, especially sa pagpaparenovate ng ating mga properties. Sa transfer naman po ng ownership, ang lahat po ng nagagastusin sa pagda-transfer ng real estate title sa pangalan ni buyer ay all for the buyer's account. Kasama na po dyan ang pagbabayad ng mga real property taxes, yung mga taxes from the BIR, pati na rin po yung pagpapalipat sa Registry of Deeds and all the transfer tax doon sa munisipyo. Lahat po yan ay iso-shoulder ng ating buyer. Sa penalty and default naman po, so in case na mag-delay kayo sa payment ng inyong monthly installment, kagaya ng sinabi ko kanina, kung lalagpas na po sa 10th day ng month, magkakaroon na po yan ng penalty. So ang buyer po ay ma-charge ng penalty ng 1.5% per month computed from the date of delinquency up to the actual date of payment of overdue amount. And defaults in the payment equivalent to at least 3 months of installment shall be a ground for the cancellation of your deed of conditional sale. So, kailangan nyo rin pong ingatan na hindi kayo makakapagbayad ng inyong monthly amortization. Kasi kapag more than 3 months or at least 3 months na hindi kayo nakapagbayad, hahantong po tayo dito sa susunod nating slide. At ito po yung forfeiture of payments. So, dito sa forfeiture of payments, ang guidelines po namin ay compliance sa provision ng MACEDA Law. So itong MACEDA Law po kasi, ito po yung Real Estate Buyer Protection Act. So layunin po nito na proteksyonan yung mga buyers, lalo na pagdating sa cancellation ng sale. Kaya po, yung actual cancellation of the contract shall take place after 30 days pagka-receive ni buyer ng notice of cancellation ng deed of conditional sale at kapag ka-refund ng cash surrender value. Pagdating po sa cash surrender value, sabi po ng MACEDA Law, kapag more than 2 years na po yung halaga ng inyong binayaran kay SSS, kayo po ay magkakaroon or qualified sa cash surrender value or refund equivalent to 50% ng inyong binayad kay SSS. Pero kung less than 2 years naman po ang inyong binayad, ay hindi po kayo qualified para sa refund na yon. And then yung proceeds po ng cash surrender value, ay re-refund po sa inyo net of rent. So kung na-cancel po yung account at tuluyan pa rin po kayong tumitira sa property, syempre may rent pong sinisingil si SSS doon. So ibabawas po yun sa refund nyo if ever na meron po kayong refund na matatanggap kay SSS. Here are the other terms and conditions naman po ng ating sale. So, acquired properties are sold on as is where is basis. Ibig sabihin, kung ano po yung madatnan nyo sa property, anong makita nyo, kung may mga sira man ba yan, kung may nakatira po dyan, lahat po yan ay parte ng inyong binili kay SSS. So, ilan sa mga conditions po na kinocover nitong as is where is ay ang presence of informal settlers, landlocked or with right-of-way issue, under dispute or with pending case, with incumbents on title, with encroachment, and located in an area with risk of flood, seismic hazard zone, or within the earthquake fault zone, and yung iba pong mga attendant faults na hindi po immediately apparent. Now, let's say sabihin po natin 5 years po sa inyong term, 10 years po yung pinili nyo, 10 years na term yung pinili nyo kay SSS. Pero sa ika-5th year, bigla pong nagkaroon ng earthquake, tapos nag-decide kayo na ay ibabalik ko na lang to kay SSS kasi nasa fault line pala yung property ko. So hindi po 'yon po pwede, So once po na mag-decide kayo na i-purchase yung property na 'yon, ina-expect po ni SSS na nag-practice po kayo ng due diligence sa pagtingin doon sa property na 'yon. So as with any other naman po, with any other programs sa ibang mga institutions, ganun din naman po pag bibili tayo ng properties, 'di ba? Talagang sinusuri po natin kung ito po ba ay binabaha, kung ito ay nasa fault line, at kung ano-ano pa pong mga issue na meron sa bahay.
And then the buyer shall keep the property in good and habitable condition and order during the life of the deed of conditional sale. So syempre wala naman pong titira sa property kung hindi ka nais-nais siyang tirahan, ano? So in-expect po ni SSS na ang lahat po ng ating mga buyers, no, ay pangangalagaan po ang pag-aari na binili nila hangga't hindi pa po tapos yung contract or hindi pa po fully paid yung kanilang account. And then, the buyer shall also agree to insure the house against the hazard of fire during the life of the contract with SSS. Dito naman po, hindi nyo kailangan mag-worry kasi si SSS ay self-insured pagdating sa fire, no? So, kay SSS na po kayo magbabayad dito at hindi nyo na po kailangan maghanap ng mga third-party insurance providers. Then, the buyer assumes the responsibility for the ejectment of illegal occupants. Nasabi ko na siya kanina. The SSS shall not be liable for any hidden defect. Yan, so hidden nga po eh. Siyempre hindi rin po ito alam ni SSS, ano? Then the buyer shall pay all taxes, real estate, or special assessment that may or shall be levied or may be due on the property. So minsan po, ang mga assessor's office ng mga local government units, sila po ay nagre-reassess ng mga properties at naniningil po sila ng mga assessments. Ano? So once nabili po ni buyer yung acquired property na yon at magbigay ng assessment si city assessor, so si buyer na rin po ang mag-shoulder ng mga fees na yon. In case naman po sa pag-withdraw ninyo or revocate ng revocation of the contract due to the buyer's non-compliance with the terms and conditions, the deposit and all subsequent payments shall be forfeited in favor of the SSS. Kaya po sinasabi ko kanina, once po kayo ay mag-decide na bumili ng property, make sure na sigurado na po kayo. Kasi po kung pipiliin nyo po na itigil yung kontrata, hindi na po namin maibabalik sa inyo yung lahat ng mga binayad nyo. At ito po ay ma-forfeit na. And then the buyer shall abide by and comply with the rules and regulations which the SSS or any other government authority may promulgate in regard to the use and preservation of the property. So, ang ating pong mga binebentang properties ay strictly for residential use, no? Hindi po natin siya pwedeng gawing commercial kasi po ito po ay labag sa ating guidelines. At kung sino man po ang gagawa nito ay mananagot po at makakancel po ang kontrata kay SSS. And then, the buyer shall not transfer or assign to any third person any rights and obligations under the contract. So, habang ongoing po yung ating kontrata, hindi nyo po siya pwedeng ibenta sa ibang tao. Kasi una po sa lahat, hindi pa naman po kayo fully paid kay SSS. So, iwasan po natin yan. Kung talagang hindi nyo na po kaya, at talagang ipapakancel nyo na po yung sale, that is the time po na pwede nyo siya sigurong i-offer sa mga kakilala ninyo. Pero habang ongoing po yung contract, wag na wag po ninyong gagawin ninyo. Yon, okay? Sa part naman po ng ating guidelines, ito naman po yung identification and documentary requirements. So ito po yung mga dokumento na aming hihingin sa inyo kapag po kayo ay nag-inquire no sa pag-purchase ng acquired properties. So first of all, ang kinakailangan po namin ay inyong pagkakakilanlan, ano? So kailangan po namin ng birth certificate issued by the PSA. Kung kayo naman po ay married, kakailanganin po namin din ang inyong marriage certificate. And then, kailangan din po namin ng proof of residence acceptable to SSS, such as the recent billing statements or barangay certificate issued within the last 6 months prior to the filing of the application to purchase. So yung mga billing statement na ito, pwede po ito yung mga utilities, kagaya ng Meralco and Maynilad Billings, o di po kaya yung inyong mga internet subscriptions. Yan, as long as nakapangalan po dapat sa inyo yung billing statement. And then we also need photocopies of any of your 2 valid Philippine government issued identification cards na may picture and signature. At kung kayo po yung existing occupant ng property, kinakailangan nyo rin pong mag-execute ng lease contract with SSS. Ngayon, ito pong 6 na ito ay ang ating mga requirements kapag bibili po kayo on a cash basis. No? Pero kung installment sale naman po yung ating mode, meron pa po kaming hihingin sa inyong mga additional requirements. Ito po yun, yung inyong proof of financial capacity. Okay, para sa mga employed po, kailangan po namin ng Certificate of Employment and Compensation issued within the last 6 months.
and then ang inyong 2 latest payslips, ang inyong income tax return, and then kung hindi pa po sapat, no, base sa aming evaluation, yung mga dokumentong pinasa ninyo, maghihingi pa po kami ng mga iba pa pong proof of capacity or proof of income. For self-employed naman po, kakailanganin namin ang inyong latest na income tax return. And then, other documents, kagaya po ng inyong business permit, kung may license to operate kayo, yung inyong BIR registration, and then SEC or DTI certificates or registration. Kung OFW naman po, kakailanganin namin ng inyong valid employment contract at certificate of employment. Ganon din po ang inyong latest 2 months na payslip. And then proof of remittance. Sa other documents naman po na kinakailangan natin, kung kayo po ay nasa ibang bansa at meron pong mag-a-apply on your behalf dito sa Pilipinas, kailangan po natin ng Special Power of Attorney or SPA na ino-authorize nyo yung taon na yon to apply on your behalf. Yan. So natapos na po natin yung ating guidelines. Let us now move on sa ating second topic naman, which is the procedure, no, sa pag-a-apply ng pag-acquire ng acquired properties ni SSS. So for cash sale, so assuming kompleto na po yung ating mga documents, no, yung mga minention ko po kanina, pupunta po kayo sa opisina namin or sa any office ni SSS na may servicing office at inyo pong isubmit ang inyong application to purchase. Kasama po niyan yung mga requirements at syempre yung down payment po na kinakailangan. So once ma-submit nyo po yan, amin po yan i-evaluate at ipaprocess and then ipapa-approve po natin yan sa approving authority. Dito po sa approval, meron po tayong two-step approval, no? So una po yung approving authority and then second, we have the confirmation of sale by the Social Security Commission. Ito pong confirmation of sale by the SEC is the final confirmation ng sale. So pwede po nilang i-make or break yung inyong application. Depende po sa inyong requirements at capacity. So kung na-confirm naman yung sale ng SSC, inyo na pong babayaran ang inyong remaining balance, amin pong ipoproseso ang full payment at sa loob ng mga ilang buwan, i-issue na po namin yung deed of absolute sale and i-release na po namin yung titulo. Ang procedure po na ito ay usually naglalast, no, na minimum of 3 to 4 months. Yes, kung tatanungin niyo po ako bakit ganun po katagal, kasi po ito po ay dumadaan, sabi ko po kanina, dumadaan ito sa two-step approval, no? So necessary po 'yon para i-establish na nasa tamang proseso po yung pagbili natin ng ating mga properties. Ito naman po yung procedure for installment sale. So pareho lang po yung steps 1 to 3, ano? Pero ang pinagkaiba lang po nito, after ng approval ng approving authority, kayo na po ay mag-i-issue ng PDC at magbabayad ng fire insurance. At pag nakapagbayad na po kayo ng fire insurance, yun naman po ay dadaan sa confirmation of sale by the SSC at kayo po ay magpipirma na, no, ng deed of conditional sale. Ito pong deed of conditional sale ay pansamantala lamang po, no? Kasi pag nag-full pay na po kayo ng inyong account, ay i-issuehan din po kayo ng deed of absolute sale. Kasama po noon ay yung release ng titulo. Ganon din po ito, kagaya nun sa cash sale, 3 to 4 months din po ang usually tinatagal ng mga transactions na ito. Okay, now let's move on to our third topic. Saan nga nyo po ba pwedeng makita yung mga housing acquired assets na binibenta ni SSS? So as of February 2025, we have a total of 1,244 housing acquired assets. So ito po ay divided by region, no? Pero papangunahan ko na po kayo, ito pong 1,444 na ito ay hindi po lahat yan sabay-sabay nire-release ni SSS. Maaari pong ang iba dyan ay naka-hold dahil sila po ay nire-reappraise, no? So ito po yung distribution ng ating mga properties. Dito po sa main office, ang hawak po namin ay yung NCR and Rizal properties. So meron po kaming 171 properties na ibinebenta. Sa North Luzon po, yan po ay nasa Baguio servicing office natin. Ang mga properties naman dyan ay yung mga located sa Pangasinan, sa Ilocos, at sa Cagayan Valley. Sa Central Luzon naman po, ito naman po yung hinahandle ng aming Tarlac servicing office. So meron yung property sa Pampanga, sa Bulacan,
pati sa Bataan, and yung iba pang mga lugar na nasa Central Luzon, no? Sa South Luzon naman po, ang office namin ay located sa SSS San Pablo. So, ang hinahandle po nila yung mga properties na matatagpuan sa Batangas, Laguna, sa Quezon. Yan. Then we also have sa Bicol region. Ang office po niyan ay sa Naga. So they have 7 properties. Sa Western Visayas naman po, yan po yung sa Bacolod. They have 97 properties available for sale. Sa Central Visayas, ito po yung mga properties na located sa Cebu at Bohol. So we have 17 properties. Sa Northern Mindanao naman po, ito po naman ay under ng aming Cagayan de Oro Servicing Office. They have 86 properties, at yung Southern Mindanao, ito po yung pinakamarami, no, na aming properties, kasi po ito po ay composed of properties sa Davao at Zamboanga. They have 361. Yan. So ito po yung sample ng mga properties na binebenta ni SSS. Kung mapapansin nyo, talagang malapad sila. Kagaya po ng sinabi ko kanina, malalaki po talaga yung size ng lote nung araw na yon, no? At tingnan nyo naman po, well-maintained sila, no? And meron din mga abandoned properties pero malinis po silang tignan. Okay. So makikita nyo po ang lahat ng yan sa ating SSS website and social media accounts. For the website, punta lang po kayo sa www.sss.gov.ph, at doon sa landing page ay pumunta po kayo sa opportunities at i-click nyo po yung properties available for sale. Sa ating pong Facebook account naman, punta po kayo sa www.facebook.com/mySSSPH, at tingnan nyo po yung posting about sa acquired asset for sale. So ito po mga listings na ito ay inire-release po namin every first week of the month, no? So by July po, July first week, maglalabas po kami ng panibagong listing. So ganito po yung itsura niyan. Ayan. Meron na po siyang picture para kung sakaling kayo po ay mag-decide na mag-conduct ng tripping at ibisitahin yung mga properties na yan, madali nyo po silang ma-identify. And then we also have flyers, ano? Ito po ang mga flyers na to, pinamimigay yan sa mga branches ni SSS na may housing acquired management section, no? At makikita nyo po yung mga offices na yan dito po sa aking final slide. Ayan. So para po sa inyong mga katanungan, pwede nyo pong i-email or tawagan itong mga following offices na ito, no, para masagot po kayo ng timely, at saka po tama po yung sasabihin sa inyo or tama po yung information na maiibigay sa inyo. Yan. So bibigyan ko lamang po kayo ng mga ilang segundo para po picturean, no, ito pong contact information namin.